Mukhang hindi raw matanggap ng South Korea yung naging talo nila dito sa Gilas, Pilipinas. Kahit na ito ay isang practice o exhibition game. Hindi raw nila akalain na tatalunin sila ng ganun dahil yung ating Gilas, Pilipinas daw ay halos walang preparasyon. So inassume nitong team ng Korea na kayang-kaya nilang talunin ng Gilas. At nagulat sila at hindi nila matanggap na ganun ang nangyari. Hindi rin siguro nila akalain na ito si Justin Brownlee ganyan pala kahusay. At itong of course si Junmar Fajardo, si Scottie Thompson at yung iba pa nating players na nagpakitang gilas talaga. So sa ngayon mukhang hindi raw nila matanggap at naghahanda raw sila talaga para dito sa darating na Asian Games kung saan babawi sila. Pero sabihin man natin na iyan ay practice or exhibition game. Pero nakita natin talaga dito yung potential ng Gilas, lalo na kapag maganda ang ball movement. Isa yan doon sa talagang pinaka nakikita natin na malaking improvement itong Gilas Pilipinas. Tandaan natin halos wala pang practice yung buong team dahil kailan pa lang ang nabuo. Ngayon lang nadagdag talaga ito sila Arvin, si Marcio at yung iba pa sila Kevin Alas, CJ Perez, Chris Ross. Dahil nga doon sa pagkakagulo doon sa 60-man pool na pinadala ni Chot Reyes dati. So sa ngayon, tandaan natin, isang practice pa lang yan. Nakita na natin kung gaano kaganda yung depensa at ball movement at scoring distribution. Ano pa kaya kung marami silang practices na magagawa? So sa ngayon, sinabi ng Korea na hindi sila naniniwala talaga nakakayanin sila ng Gilas doon sa Asian Games. Pero kumpiyansa itong si Coach Tim Cone na magiging competitive itong Gilas Pilipinas natin pagdating ng Asian Games at makalalaban talaga ng todo-todo. Sabihin man natin na kulang sila sa preparasyon, hindi naman sila nagkukulang doon sa determinasyon at nakita natin ito talaga ang advantage kapag ang isang import mo katulad ni Justin Brownlee na pamilyar na doon sa sistema ng mga players. Hindi katulad ni Jordan Clarkson na hindi pa sanay at puro one-on-one ang nangyari. Dito kay Brownlee, willing talaga siyang pumasa doon sa mga teammates niya dahil, well, syempre, alam na niya yung laro ni Scottie Thompson dahil teammate niya yan. Pero yung ibang players din katulad nila Fajardo ay alam din niya laro dahil ilang beses na niyang nakaharap ang mga ito sa PBA. So isa yan talaga sa advantage natin at mukhang 100% na talaga ito si Justin Brownlee. So magiging malaking bagay talaga yan para sa Gilas Pilipinas. At syempre kung makakarap nga natin to South Korea doon sa playoff sa Asian Games, sa tingin ng karamihan hindi naman yan magiging problema. Basta kailangan yung ating depensa at yung ball movement ay palaging maganda, ay malaki chance nating manalo. Ang matinding desisyon na gagawin ni Coach Tim Cone dito sa darating na Asian Games, syempre ay kung paano pabalasahin yung mga players niya. Yan ang nakita nating problema dito kay dating Coach Chot Reyes dahil of course nakita nga natin ang dami nagtataka bakit itong si Ren Sabando halos walang minuto doon sa mga unang laro ng Gilas doon sa FIBA at noon na lamang mga huling games na bigyan ito ng minuto at nakita naman natin kung ano ang nagagawa nitong si Ren Sabando. Nakita rin natin yung problema doon sa pag-substitute ng mga players doon sa point guard, si CJ Perez na bangko, si Kiefer Ravena nagagamit minsan sa first half, nakakalimutan sa second half o ayaw gamitin. So maraming naging sitwasyon na ganyan doon sa kampanya natin sa FIBA. So ang magiging challenge dito kay Coach Tim Cone ay kung paano niya babalasahin itong mga players natin. Siyempre doon sa starting 5 given na malamang nandyan si Brownlee, si Kwame, si Fajardo. Pero ang tanong, yung mga players coming off the bench, kung paano yan i-handle ni Coach Tim Cone. Para doon sa mga nanonood ng PBA, alam na ninyo na ito si Coach Tim Cone. Sanay yan doon sa maiksing rotation. Usually mga 8 players lang ginagamit yan. At kapag nga doon sa mga Game 7 ng finals, hindi wag kang magulat kung mga 7 players lang ang gagamitin niya talaga. So dito sa Gilas Pilipinas, tignan natin kung paano mag-a-adjust si Coach Tim Cone doon sa mga players na yan. Kasi usually pag dito sa Gilas, maraming players ang ginagamit dahil unang-una mabilis yung takbo dyan. Nang nakita naman natin, pag international basketball, takbuhan talaga. Kahit na mas maiksi yung mga minuto ng mga quarter. Pero nakita natin takbuhan talaga at kinakailangan siyempre kumbagay
lagi kang merong fresh legs doon sa court para handang lumaban dito sa mga ibang competition mo dahil yung mga yon ay sanay sa international play. Samantalang itong mga PBA players natin ay syempre sanay doon sa professional rules katulad sa NBA. So dito natin makikita kung paano mag-a-adjust itong si Coach Tim Cone pagdating dito sa rotation. Dahil as much as possible syempre gusto niyang gamitin lahat para makita kung sino yung magkiklik sa isang particular na laro. Dahil syempre, depende doon sa kalaban mo, magbabago yung sitwasyon kung sino magandang ka-match up. Kaya sa ngayon, kailangan natin tignan kung paano mag-a-adjust si Coach Tim pagdating sa rotation ng mga players at paano niya mahahasa lahat yan at paano niya mamamanage yung mga minuto. Pero syempre si Coach Tim Cone, yan ang winningest coach sa PBA at nagawa niya yan dahil nga mahusay siya mag-handle at mag-communicate sa mga players. So sa tingin ko hindi naman yan magiging problema para sa kanya lalo na dito sa Asian Games. Lalong ang ganda nitong pinakita ni AJ Edu doon sa mga pre-season games niya dito sa Japan B-League. Kumbaga, hindi na nakagugulat yan dahil nakita natin doon sa FIBA Asia World Cup kung ano ang kakayahan nito. Pero mukhang lalo pang nag-improve yung laro niya dito sa Japan B-League. Kaya sa mga susunod na outing nito para sa ating Gilas Pilipinas, asahan natin na lalong lalakas ang performance nito at lalo siyang magiging isang kumbagay force to reckon with sa opensa at depensa. Doon sa kanyang pangalawang preseason game ay naka-double-double 14 points, 13 rebounds itong si AJ Edu. At yan ang dahilan kung bakit marami talaga ang na-impress dito. Asahan na natin na sa mga susunod na pagkakataon itong si AJ Edu talaga ay magkakaroon ng iba pang sabihin na natin na chance na ipakita yung kanyang magagawa pag siya ay naglaro dito sa FIBA Asia. Of course, marami pang competition na sasalihan ng ating national team. At ito si Edu ay makakasama dyan sigurado. Kabilang na itong sila Dwight Ramos din, si Kai Soto at yung iba pa. So kumbaga yung future ng ating Gilas Pilipinas ay napakaganda. Sabihin nga natin na nagkakaproblema lagi sa preparation. Pero kung yun naman talent ang pag-uusapan, na-overcome natin lahat yun dahil nakita naman natin kung gaano kahusay yung mga players natin. Ito si AJ Edu ngayon, lalong gaganda laro niyan dahil nagkakaroon siya ng experience yung makalaro yung mga top caliber players sa Japan. So sa ngayon, asahan natin na ito si AJ Edu, lalong gaganda laro niya sa Japan B-League. At syempre sa bandang huli, ang makikinabang din dyan ay yung ating Gilas Pilipinas dahil dyan din siya maglalaro. Alam naman natin, anytime kailangan ng Gilas si AJ Edu ay nandun yan. So, very good news ito para dito sa ating kampanya na mapataas ang ranking natin sa international competition.